Para sa mga ka-event, ito, another sharing na naman tayo ng paggamit ng Mini Pearl, and this is our part 4. Alright, so ngayon naman gagamit tayo ng moving heads. Okay, so pwede natin idagdag yung nakaraan nating ilaw. Total, nakaprogram pa naman siya dun sa Mini Pearl natin, and then i-add natin yung dalawang moving head. Alright, so isi-set up ko muna kasi ako lang mag-isa. So let's go na. Ayun, so ito na yung sinabi ko kanina na bali parang part 4 na natin, no? Mini Pearl with moving head na tayo. So medyo na bago lang yung setup. Hindi ko na kinabit yung amber LED par natin tsaka RGB kasi umulan. Alright, so umulan, so medyo dumilim na. Pinatila ko lang muna, so niligpit ko yung kaninang setup. Sasabayan ko sana yung pagdating nung pagdilim lang. So ngayon medyo late na. Tinapos ko lang yung ulan. So ayun, sige, so start na ulit tayo. Alright, so ayan, so ito yung mini pearl natin at nandun yung moving head natin. Ayan, makikita nyo, nagbi-blink-blink, no? Ayan yung signal light. So naipatch ko na siya. So yung nakaraan natin, sa mga nakarang part, nandito yung amber, nandito yung RGB. So dito ko na siya pinatch sa 3 and 4. Alright, so nakapatch na yan. So sabi ko nga kanina, tinanggal ko lang kasi umulan eh. So grabe yung panahon ngayon, okay na kanina, tapos biglang umulan. So naipatch ko na siya, check natin. So 3 and 4, and then locate. Ito yung locate or position. So ulitin ko, dito sa mini pearl na gamit ko, ang nakalagay ay position. Sa iba naman na brand, locate ang nakalagay. So i-press ko yung locate para malaman natin kung nakapatch talaga siya. So ayan, makikita nyo 3 and 4 nakailaw, and then paano ko ba papakita? Ayan, position. Ayun. So gumuhit na. No? Ayan yung mini pearl. Ayan yung mini pearl, sorry. Ayan yung moving head natin. So guhit na yan hanggang taas. Ayan. So, ang gagawin natin ngayon is gagamitin natin yung mga preset para madali. Okay? So, simulan lang muna natin sa ganyan. Walang gobo, single beam lang. Okay? So, tanggalin na natin sa pagkaka-locate or sa pagkaka-position. Alright? So, dito ako sa dimmer. Okay? Yung mga adjustment na to, and then may shadow. Alright? So, ang term dyan, kapag mini pearl na, para hindi kayo malito, hindi kayo ma-confuse, ang tawag dyan ay attributes. Okay? Attributes. Yung mga adjustment na yan, attributes yung tawag dyan. Okay? So, by default, no, kailangan natin i-on yung dimmer. So, i-select natin yung ilaw natin, which is yung moving head natin. Select natin yung 3 and 4. Ayan. So, attribute dimmer. Kagaya ng dati, makikita mo yung dimmer. 0. 0 yung value. Lalagyan natin ng laman yung value. Gagamitin natin yung jog wheel na V. Itong nasa dulo. Yan. So, lagyan natin, na A. Ito pala. Ito, sorry. Itong A. So, iikot ko siya. Kakaroon yan. So, kung mapapansin nyo, yun, nagliwanag na siya. Yan. Babawasan ko, tatanggalin ko. Ayan, dumilim. Nadagdagan ko. Yan, ang ilaw. Okay? So, okay na yung ilaw natin. Kumbaga, nakabukas na yung beam. Alright? So, ipupwesto na natin. Itututok na natin kung saan natin gusto. So, balik tayo sa attributes. So, yung nakaraan, hindi natin ginamit yung pan and tilt kasi LED par lang yung ilaw natin. So, ngayon, gamitin natin yung pan and tilt. Pan and tilt. So, dito naman sa menu, makikita natin A and B na jog wheel, pan and tilt yan. So, sa A tayo, simulan natin sa A, sa tilt. Ayan, so pinipihit ko siya pakaliwa.
Yan. Pakanan. Yan. Kung makikita nyo, good thing naman, no? At gumuguhit yung beam natin. Ayan. Okay? So, ihaharap ko siya dito sa akin. Pero syempre, hindi yung tutok na tutok para hindi tayo masilaw. So, pipihitin natin naman ay pan. Pan. Aha. Ay, gumalaw yung body. And then, tilt. Yan, para mas makita natin. Papantay ko lang. Yan. Para mas obvious na. Okay? Yan. Itatayo ko lang yung camera natin. Alright, so ayan. So, naipwesto ko na yung camera natin. Sana hindi hanginin or sana hindi ko masanggi. So, alright. So, balik tayo sa pan and tilt para mas makita natin. So, unahin natin yung A, which is yung tilt, yun yung tingala, at yun yung yuko, pataas at pababa. So, sana makita yung kamay ko. Ayan. So, bababa siya. Nakita ba? Tumututok sa atin. So, masisilaw sa camera. Iaangat ko siya. Okay. Pan and tilt. Yan. Iwan natin ng ganyan. And then, pan naman. Kanina tilt yun, sorry. Ngayon naman yung pan. Pakaliwa at pakanan. So, kaliwa muna. Ayan. Tignan niyo yung ikot ng kamay ko. Pakaliwa. Pakanan. So, kumakanan naman siya. Yan. Okay. So, balik natin sa gitna. For example, yan na yung gusto natin na position. No? Yung stationary, yung initial pwesto ng beam natin sa isang event. So, ngayon pagagalawin natin siya. So, kung paano natin pagagalawin, gagamitin natin yung preset na tinatawag. So, unlike sa lower class ng mga DMX natin, pagka pinagalaw mo ang isang ilaw or ang isang moving head, kada angle, kada liko, kada pan, kada tilt, isi-save mo siya as record or ibabank mo. Okay? Unlike sa Mini Pearl, pwede mong gawin yon, pero sa mas madaling paraan, meron ng preset. Okay? So, kung paano yon, eto. Sana makita. Iangat yung camera natin. Panoorin natin. Okay. So, dito, ayan. Punta tayo dito sa kung okay na tayo dyan, for example, sa pan and tilt na yan, punta tayo dito sa shape. Ito. Yan. So, ginawa natin to dun sa RGB natin. So, kung makikita nyo, may option, playback shape, edit shape, shape parameters, change direction, playback parameters. Punta tayo sa may playback shape. So, kagaya ng dati, tapat-tapat lang. A, B, C, D, E. So, playback shape, letter A. Yan. So, may mga option na dito na ito, yung ibig sabihin nito, yung shape na to is pan and tilt. Ibig sabihin, magtitilt siya, magpapan siya. Okay? So, paggalaw na yon ng katawan ng moving head natin. So, piliin natin yan. Okay? So, may makikita tayo dyan na circle, circle even, add even, spiral, spiral even. So, ibig sabihin yan yung magiging galaw ng moving head natin. So, may makikita kayong even or add even. So, nakadepende kasi yan sa address, no? Para add even, depende yun sa address. So, maganda yan kung marami yan para alternate, salitan, ganyan. So, simulan natin sa circle. Circle lang muna since nagde-demo lang naman tayo. So, tapatan ulit. A, B, C, D, E. So, circle tayo, A. Ayan. So, tignan mo yung beam natin. Oops. So, ang galaw niya is parang circle. Yan. Di ba? Gumagalaw na agad siya. Smooth na smooth. Okay. Kung nabibilisan or kung nababagalan, pwede tayong mag-shape parameters. Balik tayo sa Mini Pearl. Meron tayong shape parameters. Pang-ilan yung shape parameters? Pangatlo. So, letter C. Shape parameters, meron tayong size, merong speed. Okay? So, yung size, yun yung pagbuka, no? Ng ilaw. So, pwedeng paliitan, pwedeng mas wider, kung tataasan natin yan. Okay? So, pipiliin natin, halimbawa, letter A, para sa size. Mas wide, no? Kung mapapansin nyo, ayan, no? Mas malawak na yung nai-scan niya.
Okay? So, sa speed naman, kung babaguhin natin yung speed, piliin natin yung pang-speed, tapat-tapat ulit, and then jog wheel na pangatlo, yung victory natin. So, babagalan ko, ano kanina? 64, 62, gawin nating 30. Yan, 27. So, medyo mabagal na yung ikot niya. Yan, mabagal. Alright. Smooth na smooth pa rin yung galaw, which is lesser time compare sa normal DMX na kada angle niyan, kada pan and tilt yan, kada angat at gilid na moving head mo, sinisave mo, binabank mo. Ito hindi na. Alright, so try natin piliin yung add even. Okay? Okay na tayo dyan. Exit. Playback shape tayo. Pan tilt. Ito tayo sa circle even. Okay, tignan natin kung anong mangyayari. Circle even. So, gumalaw na siya ng kakaiba. Ayan, oh. Yan. So, maganda yan kung mas marami, no? Kasi makikita nyo yung kaparehas, yung mga even address at yung mga odd address ay sabay-sabay ng galaw. Yan. Diba? So, magagawa mo ba yan agad-agad sa ordinaryong DMX? Diba? So, ito, ilang pindot lang. Okay. So, nakikita niyan. So, common, no? Minsan, yung mga galaw na yan, common na yan. Diba? So, ganun lang pala kadali gawin sa mga 1024 light controller, yung mga ganyang galaw. Okay? So, for example, okay na tayo dyan. Okay? I-save na natin siya. So, kung paano mag-save, kagaya pa rin nung dati, balik tayo dito. Exit na tayo sa shape. Punta naman tayo sa chase. Chase, press swap, or yung playback button natin. So, balik tayo dito. Anong sabi nung nakaraan? Yung mga nagbi-blink, walang laman. So, press natin yung kasunod. No? Ito. Nagbi-blink yan. No? Press natin. Oops, hindi ko na pinto ng maayos. Ayan. So, balik dito. Makikita natin. Tapat-tapat ulit. Record. Pangatlo, letter C. Record. Record final step. Pang-apat, letter D. Okay. And then, off natin yung chase. Exit clear. Alright. So, eto na. Nataas ko lang, ha. Sana hindi kayo mahilo. Adjust ko lang camera natin. Ayan. Ayan. So, tataas ko yung playback natin na pang-apat. 1, 2, 3, 4. Ito yung moving head natin. So, tignan natin. Oops. Panlima pala. Panlima. Ito pala, yung nakaraan natin is strobe. Panglima. So, obvious naman, makikita natin 1, 2, 3, 4, 5. Ito yung huling sinave natin. No? So, panglima. Ayan. So, gumagalaw na yung moving head. Ayun, no? Gumagalaw yung head. Diba? Adjust ko lang yung camera natin. Yan. Hindi ko na kinabit kasi yung RGB and amber natin. Natakot ako. Ako lang mag-isa kasi baka tayo'y biglang maulanan. At magahol tayo sa sa pagliligpit. So, ayan. So, imagine, let's assume, diba? So, nandito yung amber natin, RGB, yung violet, kung natatandaan sa part 2. Ito naman yung RGB, running RGB. And then, ito strobe. And then, moving head. So, pwede na. Pwede na pang event to. So, kung maraming moving head mo, magandang maganda, syempre, mas ma-appreciate natin yung galaw. And then, sabi ko nga sa inyo, matuto lang kayo mag-patch. And then, maggalaw to mga attributes and preset dito. Okay na, pwede nyo nang paglalaruan yan. Diba? Marunong nang mag-record or marunong nang mag-save. Okay na. Pwede na. Ayan, so nakita nyo kung paano natin ginawa yung paggalaw ng moving head natin, no?
So, nakaka-part 4 na tayo dito. Alright, so sana nasundan yung step. Binabagalan kong gumalaw, binabagalan kong magsalita para masundan. Pwede nyong i-pause yung video, pwede nyong isulat. Okay? So, pwede nyong i-pause kung sakaling meron din kayong kaharap or ginagamit sa kasalukuyan na mini pearl. Whether yung king kong yan, yung flat yan, or yung kagaya ng sa akin. Okay? So, maraming brand na. Huwag kayong makukonfuse. Basta 1024, parehas lang ng function yan. So, magkaiba lang ng mga pwesto, yung mga buttons. Pero hindi naman nagkakalayo, no? Basta yung function ganon, ito na ituro ko sa inyo. Kung paano mag-record, mag-save ng chase. Alright? So, yun. So, once again, maraming salamat sa panonood na itong part na to. So, see you again sa next.